Kamusta lang, ang pangalan ko ay Kevin Walding at ako ay isang pastor dito kasama sina Rally for Jesus at mahal na kapatid na si Ranan at kapatid na si Juvie. Siya rin ay isang pastor. Hiniling niya sa akin na magsalita ng ilang salita at ibahagi ang ilang bagay sa inyo ngayon. Kaya dahil was where ko na nagkaroon ako ng shugakdown. Alam mo, isa sa mga pastor dito na aking pinapakinggan sa Estados Unidos, ang pangalan niya ay Clark. Palagi niyang sinasabi ito ay isang pagkakataon, hindi isang obligasyon. Kaya, alam mo, kapag may ginagawa ka mula sa puso at ito ay isang bagay na talagang nais mong gawin, ito ay mas mahalaga sa iyo. At sa tingin ko, ang sinasabi ko ay mas mabuti ito kaysa sa isang bagay na nararamdaman mong ito ay isang obligasyon lamang at walang kasiyahang dulot. Kaya tayo ay pamilya. Kilalang kilala ko sina Renan at Juvie sa matagal na panahon. Nasa masayang pamilya ng Diyos tayo at isang malaking pribilehiyo na maari tayong magministeryo ng magkasama at nagtutulungan. Pumunta ako sa Pilipinas 15 taon na ang nakalipas kasama si Mama Olga. Bumisita siya sa mga preso doon sa bilangguan. Nandoon siya na nagministeryo sa kanila sa buong buhay niya at siya ay isang mahusay na halimbawa ng kung ano ang ibig sabihin ng sumunod kay Hesukristo at ako ay na-inspire sa kanya. Nakilala ko si Ranan sa isang hotel habang nasa biyahe ako para makita si Mama Olga. Nagpunta kami sa bilangguan ng magkasama at naging magkaibigan. At nagministeryo kami at nag-organisa kami ng mga rally para kay Jesus ang una na ginawa namin. Sina Renan at Juvie ang talagang gumawa ng lahat ng trabaho. Ibig kong sabihin, si Juvie ay napakatalentadong artistiko at si Renan bilang musikero at ministro ng Ebanghelyo. Kamangha-mangha kung sino ang mga tao na inilalagay sa iyo ng Diyos at tulad ng sinasabi sa mga kasulatan, kapag nakilala mo si Jesus, nagkakaroon ka ng mas malaking pamilya na puno ng pagmamahal at suporta. Kaya Kadia, sobrang excited ako ngayon na ibahagi sa inyo ang kaunti tungkol sa ginawa ng Panginoon at kung paano kami nagsimula roon ng magkasama. At kaunti lang mula sa kasulatan, alam mo dahil ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig, sabi ng Biblia, at pakikinig sa salita ng Diyos. Gusto kong dumating ngayon upang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos at ang kaniyang mensahe. Maaari tayo magkwagi ng arek sa mga opinion at iniisip, and iyon ay mahalaga. Kapag ibinabahagi natin ang mga salita ng Diyos at ang kanyang mga mensahe sa ating puso, ito ay nagbibigay ng kasiyahan. At natutuwa akong maibahagi ang kaunti sa inyo ngayon. Alam mo, isang kwento pa ang nais kong ibahagi ng mabilis ay noong ako ay nananatili sa hotel sa Pilipinas, doon sa Maynila. Sa tingin ko ito ay sa isa pang pagbalik. Pero mo ako ay napakamahina, hindi yun ako maganda ang pakiramdam. Ay nung sinasabi ko, Panginoon, hindi ko alam kung paano ako makakapagsalita sa mga tao na ipinadala mo sa akin upang ibahagi ang iyong katotohanan at inaasahan ko ito, ngunit ako ay napakapagod dahil sa mga pagdurusa na nakuha ko mula sa pagkakalantad sa ilang mga kemikal sa militar. At kailangan kong matulog sa labas ng bahay dahil hindi ko kayang tiisin ang pagiging nasa loob ng hotel room sa iba't ibang kemikal at amoy na naroroon. Kaya alam mo, nakakita ako ng isang napaka-comfortable na lounge chair sa tabi ng pool at medyo sumingit ako doon at naisip ko, ayos lang ito kaya't nagsimula akong makakuha ng masarap na tulog sa ilalim ng araw. Dinala ko ang aking blanket doon at naramdaman ko na sinasabi sa akin ng Panginoon, alam mo, ayaw kong matulog ka rito. Sinilipat kita sa mas magandang lugar. At ako'y nahirapan dito. Sabi ko sa Panginoon, okay lang, matutulog na ako. Siyang mga batang nakatalaga na namamahala sa mga serbisyo ng hotel. Sila ay napakabait. Lumapit sila. Nakita nila ako sa camera at sinabi nila, Gino Walding, hindi ka pwedeng matulog dito. At sinabi nila, oh, hindi, alam mo talaga. Sa madaling salita, labis silang naawa sa amin sa aming sitwasyon, kaya't ang manager ng hotel sa kanyang kabutihan ay nagbigay sa amin ng napakagandang penthouse suite na hindi namin kayang bayaran, ngunit ibinigay ito sa amin sa parehong presyo gaya ng aming orihinal na kwarto. At dahil dito, mayroon itong maganda at maaliwalas na balkonahe at naglalaman ito ng ilang mga maliit at compact na silid, kaya't inilipat ako ng Panginoon kasama ang mga kasama ko noon.
At si Renan ay bumisita sa amin doon sa hotel, kaya alam mo, ang Diyos ay palaging nagbibigay ng higit pa sa ating maihihiling o maiisip. Alam mo, at nakakuha ako ng tulog at naisip ko ang talatang ito at nandito ito sa mga Korinto at isa sa mga pastor na nabanggit ko kanina, si Clark, ay binanggit ang talatang ito kahapon na sa tingin ko ay napakaangkop. And isa ay sa 2 Korinto, Kabanata 3. Kulang na kami sa aming sarili. Ang aming kasapatan ay mula sa Diyos, kaya't dapat nating isipin ang tungkol sa ating sarili. Tayo ay itinaguyod bilang mga ministro ng bagong tipan, hindi sa pamamagitan ng letra na pumapatay, kundi sa pamamagitan ng Espiritu na nagbibigay ng buhay. At isa sa mga bagay na palagi kong labis na gustong malaman ay kung ano talaga ang nais ng Diyos na ipahayag ko. Dahil ayaw kong gawin ito ng mag-isa, kailangan ko ang iyong tulong. Gusto kong malaman kung ito ay talagang kalooban ng Diyos at isa sa mga bagay na nakasulat sa flyer para sa mahalagang rally na ito ay mangyari nawa ang iyong kalooban, Panginoon, sa aming mga panalangin. Mahalaga na tayo ay patuloy na sumusulong sa mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos na gawin sa ating buhay. Hindi kung ano ang gusto nating gawin. Dahil sa pagkatuto at gabay ng Panginoon sa akin, kahit na ako'y mahina, yung aking tunay na kakayahan ay hindi nakasalalay sa aking kakayahang magsalita ng malinaw o sa paggamit ng magagandang salita, kundi sa matibay na pagtitiwala ko sa Panginoon. At siya ang magbibigay sa akin ng sasabihin, kaya't nagdasal ako kaninang umaga na bigyan ako ng Panginoon ng sasabihin upang maibahagi ko sa inyo, at ang talatang iyon ay talagang nakapagpahayag sa akin. Sabihin mo sa akin na patuloy akong sumusunod sa nais ng Panginoon, naway matupad ang iyong nais. At alam mo na ang kalooban ng Diyos para sa atin ay walang dapat mapahamak, kundi lahat ay dapat magsisi. Ang Diyos ay hindi nais ayon sa Biblia. Hindi kalooban niya na may sino man ang mapahamak, kundi lahat ay dapat magsisi. At kapag narinig mo ang Ebanghelyo, ang magandang balita, na si Jesus ay dumating sa mundong ito dahil sobrang mahal niya tayo, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang sakripisyo sa krus, ibinuhos ang kanyang dugo. Nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw para sa ating katuwiran. Si Jesus, ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa, ang anak ng Diyos. Naging tao, dumating bilang isang tao at ipinagdiriwang natin ang Pasko ngayong taon dahil ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Jesus na dumating para sa isang layunin upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. At iyan ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon upang ibahagi sa inyo sa rally na ito ay rally para kay Jesus, na siya ay dumating upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Dumating siya upang iligtas tayo kasama si Renan, at binibigyan niya tayo ng isang bagay na dapat gawin. Pagkatapos noon, alam mo kapag tayo ay naligtas. Ngunit kung hindi mo pa nakilala ang Panginoon at nais pa magkakaroon ka ng pagkakataon dito sa kaganapang ito, gumawa ng pangako na tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon. Sinasabi ng Biblia, ang sinumang tumawag ng taimtim sa pangalan ng Panginoon ay tiyak na maliligtas mula sa kasalanan. Hindi sinasabi na maaring maligtas, pwedeng maligtas, kundi tiyak na maliligtas. Ang Biblia ay nagsasaad na dapat umamin sa bibig kay Panginoong Jesus at maniwala sa iyong puso, binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Kaya tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Dumating siya para sa layuning iyon. Alam mo, nang nagdasal si Jesus sa kanyang ama, sinabi niya ng may taus-pusong damdamin, Ama, kung maaari, ipasa mo ang kopang ito sa akin. Alam niya ang pagdurusa na kanyang tiisin at ang pagdura at kahihiyan na kanyang mararanasan. At nagdasal siya na kung sakaling may iba pang paraan sa madaling salita upang maligtas ang tao nang hindi siya kailangang dumaan sa paghihirap ng krus, na sana ito'y maipasa, ngunit sa kabila ng lahat, wala ng ibang paraan na makikita upang makamit ang kaligtasan ng sangkatauhan. Yun lamang ang paraan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tanging sa pamamagitan ko lamang makakapunta sa Ama. Siya ay dawat ang pigalan na ibinigay sa ilalim ng langit kung saan tayo ay dapat maligtas.
Si Jesus ang tanging pangalan, siya ang tanging daan. At dahil sinabi niya, hindi ang aking kalooban, Panginoon, kundi ang sa iyo ang mangyari, handa siyang kunin ang iyong lugar para sa hatol na nararapat sa atin dahil sa ating kasalanan laban sa Diyos. At kasalanan laban sa ating kapwa, lahat ng kasalanan ay laban sa Diyos. Ngunit tayo ay nagkakasala rin sa iba. Alam mo ang 10 utos, huwag kang magbigay ng maling saksi, huwag kang magsinungaling. Alam mo, iyon ang maling saksi. Huwag kang makiapid sa iba, igalang mo ang iyong mahal na ama at ina. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin at tandaan na lahat tayo ay nagkasala. Huwag kang magnakaw ng pagmamay-ari ng iba, huwag kang pumatay ng sinuman. Alam mo, mayroon ding, huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang kabuluhan. Lahat tayo ay nagkasala at hindi nakamit ang kaluwalhatian ng Diyos ayon sa Biblia. Lahat tayo ay nagkasala laban sa Diyos. Lahat tayo ay nangangailangan ng pagsisisi. Ang pagsisi ay ang pagtanggap mo sa iyong pagkakasala at ang pangangailangan mo ng kapatawaran mula sa Diyos. Kung tayo hindi makasalanan, walang dahilan ang pagdating ng Panginoon upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Kailangan natin ng tagapagligtas dahil tayo ay makasalanan at si Jesus ang tanging tagapagligtas. Kamakailan lang, nag-usap kami ng asawa ko tungkol sa isa pang talata mula sa aklat na Jonah. Ang mga humahawak sa mga sinungaling na walang kabuluhan ay pinababayaan ang kanilang sariling awa. Alam mo, kung iniisip mo na sa puso mo, hindi ko kailangan si Jesus kasi kaya kong gumawa ng sarili kong daan sa buhay. Kaya kung magsagawa ng mga bagay ko, haharapin mo ang Diyos sa kanyang paghuhukom. Mag-ista ka ng walang tagapamagitan at ikaw ay mapapatunayang nagkasala. Ang Diyos ay Diyos ng paghuhukom at hindi niya titiisin ang kasalanan. At so ang iyong paghuhukom ay ilalagay sa sakripisyo na kanyang ibinigay, isang sakripisyo na walang kapantay, ang Panginoong Hesus. Huhukuman ka para sa iyong sariling kasalanan at ayaw nating lahat ng ganitong mangyari dahil tayong lahat ay nagkasala. Kinuha ng Panginoon ang parusang nararapat sa atin. Kaya huwag mong pahalagahan ang isang kasinungalingan, isang mapanlinlang na idol na itinayo mo sa iyong puso na nagsasabing, talagang ayaw ko ng mga terminong iyon, kaya't gagawin ko ito sa aking sariling paraan at hindi ako makikinig sa mga opinyon ng iba na maaaring makabuti para sa akin. So alam mo, pinag-uusapan ng Biblia yon. Sinasabi niya na may daan na tila tama sa isang tao, ngunit ang wakas nito ay mga daan ng kamatayan. Kaya. Nais lang naming hikayatin ka na magtiwala sa Panginoon at tumawag sa pangalan ng Panginoon at magkaroon ng naibalik na pakikipag-ugnayan na nasira ng iyong kasalanan at ng aking kasalanan. At nais lamang niya tayong mahalin at pagpalain, ngunit hindi natin makakamit ang mga pagpapalang iyon nang hindi muna ipinanganak na muli. Yung mga pagpapala ng relasyong iyon, pati na rin ang makabuluhang pakikipag-ugnayan na nagmumula sa naibalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha, kaya nais lang naming hikayatin ka na gawin iyon ngayon. Kaya si Rhonda ay lalapit at magbabahagi ng mensahe sa atin at dasal ko na iniisip ninyo ang mga bagay na ito ng mabuti. Ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang salita at kung ano ang ibinigay niya sa akin na pribilehiyo na ibahagi sa inyo mula sa kanyang salita. Kaya mananalangin ako. Oo, maraming tao ang nananalangin at walang mas malaking kagalakan kaysa malaman mong naibalik ka sa iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At falala mo siya ng totoo at mahal ka rin niya at yun ang tunay na dahilan ng ating paglikha sa mundo. Pagpalain at ingatan ka ng Diyos at ng Panginoon, naway magningning ang kanyang mukha, maawain sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan na nagmumula sa pagiging isinilang muli at pagkakakilala sa Kanya.